Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin, palapakan natin ang mabuting balita. Dalawang puntos po dito sa ating ebanghelyo, sa narinig niyong ebanghelyo ngayong linggo. Una, dun sa nagkasala. May mga tao na medyo madali na tanggapin, aminin na siya ay nagkasala kung siya man ay mapagsabihan ng kanyang pinagkasalahan. Pero mas marami yung hindi aamin, bagkus ay ang magiging reaksyon ay palayo. Imbis na magkalapit, ay nagkakalayo. Di po ba? Kasi nasa pagtanggap ng nagkasala, dun sa kanyang maling ginawa, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kapwa. Pero kung magiging bukas, isipan, kalooban at damdamin ng tao, ayun, kahit may konting-konting lamat, ay napapanauli, unti-unti rin, hindi rin biglaan. Naranasan nyo na ba yun? May nagkasala sa iyo, Ate Mirna, ano mo, nagkasala si kaya Abet, no? Albert, sasabihin niya, Love, nagkasala ako eh. O kaya kung magsabi sa kanya, kung hindi siya nagsabi, Albert, may ginawa ka. Meron kang kasalanan sa akin. Ha? Kuya Albert, ginawa mo na ba yon? Kayo na lang mag-usap mamaya. Ano? Ayoko mag-away kayo sa harapan ko. Yung ba yung ibig sabihin? Nagkasala, ay puntahan daw. Kung nagkasala, pupuntahan mo ba? Sa mga karaniwang pangyayari, hindi mo pupuntahan. Bakit? Nagdamdam ka eh. Nagdamdam ka agad. At dahil ikay nagdamdam, ikay nasaktan, tatahimik ka. O kaya unti-unti, unti-unti na, ikaw din mismo naglalayo ng sarili. Di mo ba? Napakaganda ng sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Kung may magkasalang kapatid, puntahan mo. Sige, hamon ni Lord, pupunta ka ba? Ikaw, pupunta ka? Pag asawa ngayon nagkasala, hindi mo agad kinakausap. Inabot ng maghapon, 2 araw, Kuya Lito? 1 linggo, yung 1 linggo, naging 2 linggo, naging buwan, bandang huli, matutulog na lang yan, magkatalikod, Kuya Joel, Kasi nagkasala eh. Ayaw sabihin. Kasi baka liyasan ako, Father, baka lumaya si Manny. Ate Melda, baka layasan ako ng love ko. Ikalawa, doon sa magiging approach naman natin. Tayo mismo sa ating sarili, nagkasala yung kapatid mo. Ano ginawa mo? Ito karaniwang nangyayari. Hindi doon pumupunta sa nagkasala, pupunta sa barkada. Ano gagawin? O kaya sa text, yung textmates, ibubugan lahat ngayon sa kanya yung pagkainis doon sa nagkasala. Ang hinanap, kakampi. Ang hinanap ay yung makakausap ng maraming kakausapin. Hanggang yung mga tao ay lumayo na doon sa nagkasala. Napakasimple. Nagkasala ng maliit, lumaki, Ate Alice, di ba? Bakit? Hindi kita pupuntahan. Pupuntahan ko yung barkada ko, hahanap ako ng simpatya. Hahanap ako ng kakampi. Kuya Joel, di ba?
Hindi, gumawak na. Imbis na mapanauli, ay tuluyang nagkalayo. Correct? Lagyan natin check. Check. Napakalinaw ng Ebanghelyo. Ang magkaintindihan sa pag-uusap. Alam nyo, yung sinasabing dialogue, yung pag-uusap, mag-asawa na lang, hindi lalawak yan eh. Kapag kayong dalawa nang nag-usap niyan, hindi aabuti na maghapon. Nagkasala, o kapatid mo, nagkasala sa iyo, kausapin mo agad. Father, sarado isip. Sino kaya sa inyong dalawa sarado? Yung nagkasala o ikaw na pinagkasalahan ang nagsara? Kaya, hindi manauli ang magandang ugnayan. Pag nilaya natin itong mabuti mga kapatid ko, puntahan mo, yung nagkasala, kausapin mo. Hindi. Nagkasala, pumunta ka sa marami. So, lumaki kasalanan mo. Lumalaki, gumagawak yung ating kasalanan. Ano yung sinasabi nga doon sa katuruan ng simbahan? Palayain ang sarili natin sa kasalanan, sanhi ng kasalanang iba. Jesus, free me from the sins of other people. From the sins of other people. Palayain mo ko, Panginoon. Nagkasala to sa akin. Huwag nang gagawak. Huwag nang lalaki. Iba ang approach ng tao. Pero ang gusto ng Panginoon, yung pamamaraan niya. Kaya sinasabi niya, nagkasala, yung mga kaharap niya, sinasabi niya, uy kayo, mapagpaimbabaw kayo. Di sa mga leaders, di ba? Yung mga ng pangrelihiyon, mga eskriba, pariseo, kayo hypocrites. Kayo mga orokan. Kayo mga orokan. Kayo mga plastic, sabi ni Lord. Dinidiretso. Sinasabi. Yun ang genius of communication di ba? Yun ang genius of communication. Ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwag. Honest ka sa naramdaman mo sa Kanya, sa ginawa niya. Sincero ka. Bukas ka. Kapag hindi tayo bukas, hindi sincero, kapag hindi tayo totoo, kasi mahilig magkubli. Kubli ng kubli. Okay ka lang ba? Yung nagtatanong yung nagkasala na yun, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ate Marita, di ba? Okay lang ako. Pero isang araw, sumabog na yan. Galit na galit. Ba't ba nagalit si nanay? Sa tatay mo. Sabi ng kapatid, sa tatay. Bakit? Panay ang lihim ng kanyang nararamdaman. Maging honest lang tayo, maging bukas lang tayo, maging sincero lang tayo, di ba? Pag nilaya natin mga kapatid, napakaganda ng mensahe. Mapanauli, magkabuklod. Alam mo, meron kaming pamamaraan sa pagbibigay ko po ng, matagal ako nagbigay ng pa-seminar, Marriage Encounter Weekend Seminar. So, napakaraming married couples po. Ang ginagawa po namin sa Grand Dialogue, yun yung huling umaga. Sapagkat sa gabi, graduation na. May Grand Dialogue na tinatawag. No? Yung dialogue, ako yung nasa gitna, mag-asawa nag-uusap, nagko-compare ng notes. May love letter sila lagi O wala mo ng reaksyon, basahin lang, basahin. Kasi pag bawat letter, nag-react ka, mapupuno ng galit Tapos gigit na ako. Madalas ako yung parang referee. Nagre-referee ako, Ate Melda, Kuya Manny. Nagre-referee ako, Ate Alice. Sandali. Buksan mo yung puso mo, buksan mo yung isipan mo, ang kalooban mo. Maging totoo ka lang. Tapos mamaya may dala akong holy oil.
Sige, magharap kayong dalawa. Maging sweet kayo. Wari sweet kayo. Kaya Joe, sinasabi ko, wari sweet. Pahiram mo ng santo ulay yung asawa mo, sabihin mo, I forgive you. Sabi na, please forgive me. And then, I love you. Alam nyo, try nyo yung mag-asawa. Kahit oil yan ni Padre Pio, oil ng Divine Mercy, kahit anong oil yan, gawin nyo yun. Mag-una ka na magpatawad. I forgive you. Please forgive me. I love you. Palakpakan purihin natin ng Panginoon. Yan ang tip ko sa inyo. Kahit sa kapatid mo, gawin mo yan. Padre, ayaw ng kapatid ko, basta gawin mo. Humingi ka ng tawad agad, patawarin mo siya, mauna kang hihingi ng tawad. Kasi nagkasala ka na rin sa isip. And then ipahayag mo ang pagmamahal ng Diyos. Amen.